ang pinagmulan ng lahat. Tanong, may pinagmulan ba ang Diyos? Ang sagot, wala silang pinagmulan. Sa kanila nagsimula ang lahat. At mababasa natin ito sa Apokalipsis o Revelation 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. At nasa Genesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sa Colossus 1:17, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. So, sinasabi dito sa Bible, nagpapatunay na sa simula, nandiyan na si Jesus. Ang tanong, sino ang may likha ng lahat? Ang sagot, ang Diyos, ang ating Ama sa langit. Ang sabi sa Isaiah 40:28, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. At sa Salmo 148:5, lahat ng nilalang ay magpuri sa Panginoon. Sa kanyang utos silang lahat ay nalikha. Tanong, sino ang kasama niya sa paglikha? Sino ang kasama ng Ama sa paglikha? Sa Juan 1:1-2, sa simula ay ang salita. The Word ay sino yan siya? Ang salita ay si Jesus. At ang salita ay kasama ng Diyos. So, ang kasama ng Diyos ay si Jesus. At ang salita ay Diyos. Ang Word ay God. The Word is God. So, kung mababasa natin sa Bible, maraming tayong mababasa na kung sino ang tinutukoy ng the Word. Ang salita, yun ay Diyos. Siya ay Diyos at ang tinutukoy niyon ay si Jesus. Sa verse 2, sa simula ay kasama na siya, si Jesus ng Diyos. At sa 1:1-3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So kung basahin natin ang buong Juan chapter 1, makikita dyan na ang tinutukoy ay si Jesus. At nasa 13 yata na ang salita ay naging laman at tumira sa atin. So walang ibang tinutukoy kundi si Jesus lamang. At kung atin din mapapansin, pag binasa natin ang New Testament, na ang tinutukoy ng nakasulat sa New Testament ay si Jesus. Wala nang iba kundi si Jesus. At sa Colossus 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya, Jesus, at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati na rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So may mga bagay na hindi natin naintindihan kasi hindi natin nakikita dahil merong espiritu. Kung babasahin din natin, ang Diyos ay espiritu kasi hindi sila nakikita. Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kasi meron ding verse sa Bible, sa New Testament, na may disciples na nagtanong kay Jesus. Gusto nilang makita ang Ama sa langit. At sinabi ni Jesus, kung nakikita natin si Kristo,
si Jesus ay nakita na rin natin ang Ama sa langit. Ito ang importante na ating maintindihan, na si Jesus ay Diyos. Kasama ng Ama ay ano sila? Creator sila. So sila ang may likha ng lahat ng lupa, ng langit, ng buong mundo. At kasama na ang lahat ng taong tao at bagay na ninirahan sa buong mundo. Dahil marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. At ang iba rin niya, hindi sila naniwala na ang Bible ay totoo. Ordinary na libro lang, kagaya ng mga binabasa natin na mga libro na hindi makatotohanan. Pero kung ating pag-aralang mabuti, maraming ebidensya na ang Diyos sa langit ay totoo, na si Jesus ay totoo. So sa langit, nagsimula na may isang anghel na hindi tinanggap si Jesus. So kailangan nating malaman ang puno, ang pinagmula ng lahat, no? Para maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon. So, nandito na sila ngayon, ang anghel na sa langit nagsimula ang kaguluhan at hinulog sila dito sa lupa. So, nandito na sila ngayon sa ating mundo at dito nila tinuloy ang pagsuway sa Diyos at ginamit tayong mga tao. So, doon sa langit, talo na sila, kaya hinulog na sila dito sa lupa, sa mundo. Kaya ngayon, dinamay niya doon sa langit, dinamay nila ang ibang anghel, mga 1/3 ng mga angels. At ngayon naman ay tayo ang gustong idamay ng kaaway ni Jesus. So, kailangan nating malaman ang katotohanan para tulad ng nangyari sa kay Adan at Eva ay hindi na maulit muli. So hanggang dito lang muna ang ating pag-aaral at sunod nating pag-aralan ang sunod na nangyari. Kung sino ba ang Diyos na kailangan nating sambahin. So, maraming salamat sa panonood at sana sa susunod na pag-aaral. God bless us all.